Now we're going to read First Samuel or Second Samuel. Nalala niyo mga kapatid nung ating nag-holiday tayo sa Nene. Yung pala Nin. Nin. Ano ba yun? Ski? Brother Johnny, ski resort? Nin Valley Ski Club. Ayan, Nin Valley. Hindi pa. Ang basa namin doon, Sister Alice, ay Nene. Nung kinausap namin yung caretaker, ay hindi ho Nene, yan. Yan ho ay Nin. Nin Ski Valley. Nagkakaroon kami ng tanungan, Sister Alice, sabi niya, okay, magsasabi ako ng isang, kakanta ako, o magsasabi ako ng isang pangalan, tapos, pag ang katapusan ay ganito, S, sasabihin mo, magsasabi ka ng isang Bible verse. May nagsabi ng Lucas, S. Samuel. Tapos, sa katagal-tagal na naman, Sister Arlene, meron na namang pangalawang S. Samuel uli. Hindi, Pastor. Second Samuel na yan. So, mga kapatay talagang, Sister Arlene, you miss half of the fun actually. Actually, nung first day, parang 25% eh. Pero yung, I think 75% of the fun, Brother Johnny, or 2/3 of the fun, happen in the evening. I heard Brother Matt and the rest of the platoons ay natulog sila mga kapatid ay mga 3 o'clock na in the morning. Amen. So naalala ko lang ito si Brother Second Samuel. Ang pinag-uusapan, mga Bible characters, nung wala na silang maisip na S, ang pangalawa nila, Second Samuel yan, Pastor. Amen ba? So we are now in the Second Samuel mga kapatid. Now the Second Samuel mga kapatid is quite tragic, isn't it? And there was in 2 Samuel chapter 1 verse kaya maraming mga school of thoughts, mga kapatid, maraming mga theologies or theologians that believed that there were two reasons or two doctrines that said Saul was killed. He died. Nabasa natin yung previous chapter na kinuha niya ang kanyang espada at sinaksak niya ang sarili niya. Now, this is a second thought was saying here, mga kapatid, in verse 12 to 10 to 12 or 11 to 12, or in verse 5 to 10 and 2 Samuel rather. So David said to the young man who told him, "How do you know that Saul and Jonathan, his son, are dead?" Then the young man who told him said, "As I happened by chance to be on Mount Gilboa, there was Saul leaning on his spear. And indeed the chariots and horsemen followed hard after him. Now when he looked behind him, he saw me and called to me, and I answered, 'Here I am.' And he said to me, 'Who are you?' So I answered him, I am an Amalekite. He said to me again, 'Please stand over me and kill me. For anguish has come upon me, but my life still remains in me.'" Mga kapatid, before we proceed, there are people like that. You see, sometimes I like my job and sometimes I don't like my job. Why I don't like my job? I like my job because I sometimes help. I don't like my job because there are times you listen to horrible stories of people's lives. Sometimes I can hear families that are victims of hatred, victims of pains, anguish. Itong si Saul is like that, mga kapatid. For anguish has come upon me.
but my life still remains in me. So, ang sinasabi rito mga kapatid ng Panginoon, ng Biblia, in the universal application, may mga taong buhay, may mga taong lumalakad na lang, humihinga na lang. And that's our definition of being alive. To breathe. But how many times we see people like, I'm a walking dead. I'm just alive because I have oxygen. Actually, they are already dead. Because of anguish. Because of pain. Because of sorrows. Because of depression. Because of stress. And there are times that people are like this, mga kapatid. Nakakalungkot. I was handling a case earlier today. Arrested by the police. And I was talking to... And the man was arrested. And he said, Attorney, please call this person, please call this. So I said, look, it's not my job to... It's not my job to mediate about family dispute. My job here as a lawyer is to make sure that you're going to be litigated properly. But kasi kababayan natin eh. So sige na nga. Nasa kulungan ka na. So I'll speak to your ex-partner or ex-wife, whatever. Spoke to the wife. I said, look, attorney kasi, daming ginawa niyan lalaki yan eh. So, nahuli na siya. Sabi ko, look guys, yung partner mo nasa loob, nakakulong, at ako, ang trabaho ko, hindi ko ito trabaho. I'm not a guidance counselor. I'm not a mediator. I'm a lawyer. I'm going to fight for your husband. Pero attorney, ang dami ng sakit. Over the years, marami ng sakit. Tapos parang araw-araw, Sister Alice, parang araw-araw, ganun narinig ko, parang pwede akong magsulat ng mga pang-MMK na mga buhay. Alam mo yung pang mga alaala mo kaya, ang dami mo na lang nare-receive ng mga ganung mga pangyayari ng buhay. And sometimes, sabi ko minsan kasi, Sister Cecil, makikita mo na even the separation, divorce, annulment, it doesn't happen overnight. Separation doesn't happen overnight. It is a result of consequences of many events, many incidents, not only one. And most of the time, a person in his or her right frame of mind will not depart in a relationship for just one incident. It is a result of many, many, many things built up, clogs of hate, of pain. So sabi ko, nakakulong na yung ama ng anak mo, ganyan pa rin ba? Gagalit ka pa rin? At the end of the day, ito diinan na to, kapatid ha. If I'm not gonna fight for your husband, I'm sure your husband is going to be on the next flight. Pero minsan, Brother Johnny, alam mo yung puso, masyado nang tumigas sa dami ng mga pasakit, sa dami ng mga, alam mo yun, sobrang tumigas na yung puso. Naging manhid na yung puso. Mas nangibabaw na yung galit kaysa awa. Mas nangibabaw na yung tampo at mga hinanakit kaysa pag-ibig. Yan ang problema eh. Yun ang mahirap. Kaya sabi ko, okay, that's your call. I'm not gonna, I've said to you, I know what to do.
But if you're gonna tell me you're not gonna be with me on this, I'm not gonna do this case, and then you're not gonna be with me. Hindi niyo ako tutulungan. I'm not gonna do it. Because the hardest thing in life, mga kapatid, ay mamili. Ang Panginoon hindi namimilit. Si David hindi niya pinilit ang sarili niya eh. Kahit nandoon na yung pangalawang hari na siyang pangalan nun, Ispubet ba yun, Brother Jay? The second king? Yung inihalal ni Isbosheth. Yan. Bullshit. Isbosheth, yeah. Hindi niya pinagpilitan ang kanyang napakaganda ng breeding ni Haring David. You see? Hindi niya pinagpilitan ang sarili niya. Kasi mahirap mamilit eh. Alam mo yung kasabay ng matatanda, Sister Alice, mahilig kainin ng bungang hinog sa pilit. Kasi pag pinilit mo yung bunga na mahinog, yung pinilit mong kainin kahit na hindi pa hinog, kaya kami, nung mga bata kami, Sister Arlene, hindi ko alam kung meron sa inyong butulan. Alam mo yung butulan o yung duhat? Ang ginagawa namin dyan, Sister Alice, pinapagulong muna namin sa palad. Pinapalambot muna namin ng pinapalambot. Pag malambot na ang duhat, saka namin sa kakainin. At ang iba, pinipilit. Mahirap mamilit. Kasi pag ayaw, huwag mong pilitin. Kasi ang mahirap dyan, pag ikaw nang namilit, pagka sumabla niyan, ikaw pang masama. I'm not gonna waste my time on this. Your husband called me in jail. He is in jail. And he wants to be released. And yet you are there outside with his son. I mean, God bless you. But look at the life of David. Gaanong daming hinanakit at tampo at mga near death ang naranasan ni David kay Saul. But still, in the 1st and 2nd Samuel chapter 1, pinakita ni David na itong Amalekita na ito, kasi itong lumalabas na parang dahilan ng pagkamatay ni Saul. So I stood over him and killed him. So there are two school of thoughts. Yung 1st Samuel said, Saul killed himself. But the 2nd Samuel seems to be contradictory to the first claim, which said, by the Amalekite, I am an Amalekite. He said to me again, please stand over me and kill me. So I stood over him and killed him. So there's the second claim. Kaya marami nagsasabi, dalawa ang paraan. So hindi natin malaman. And as we know, history are written by people who were victorious. Kaya lagi ko sinasabi, ang kasaysayan natin mga kapatid ay isinulat ang mga akda niyan, yung mga nagtagumpay o pumatay sa mga bayani. Kaya minsan di mo paniwalaan ang ating kasaysayan, ang ating kultura. Kasi ang maraming sa mga history ng Pilipinas, sinulat ni Emilio Aguinaldo. Isang pumatay ka Andres Bonifacio. Siyempre sasabihin niya, magaling siya. Siyempre sabihin niya, tama siya. Di ba? Kasi siya ang sumulat. Alam ka namang, di ba? Kaya pag nakita mo, sulat ni Pedro against kay Judas Iscariote, pag nabasa mo ang Book of Acts, si Judas daw nahulog sa puno, lumaglag sa lupa, biyak ang bituka, biyak ang tiyan. Pero pag binasa mo ang sulat ni Matthew, Marcos, Lucas, and John, iba eh. Iba ang claim ng iba't ibang mga disciples. So it varies according to who the author was. Nag-iiba. So maaaring itong Amalekita na ito, maaari din naman na si Saul, maaari din namang Amalekita na to. So we don't know. Pag nagpunta tayo ng langit, Sister Alice, at nandun si Haring Saul, o si itong Amalekita na to, sino talaga ang may sala? Yan. Ngayon na mga kapatid. Marami tayong tanong sa Lord. Alam mo, ang una ko rin tatanong dyan, Sister Arlene, si Adan.
Pag nakita ko sa daan, makukurot, maano kayo, makukurot ka sa tenga. Ikaw talaga ang promotor ng lahat ng kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo. Amen ba mga kapatid? Kaya pagdating natin sa langit, Sister Sarah, naku, papaligiran ng mga tagabara natin si Brother Adan. Anyway mga kapatid. So ito yung mga theories na hindi natin malaman ang katotohanan based on reading kasi pwede tayo mag-speculate eh. Pwede ka mag-Google and what you get is the speculations of other theologians. But whether theologian A, B, C, D, or E, or F, magkakaiba yan ng theologies, magkakaiba yan ng pananaw, magkakaiba yan ng hermeneutics, magkakaiba ng interpretation, whether one of them is true or correct. So, hindi lahat tama. Maaaring tama sila o maaaring mali sila. So, sinasabi ko lang sa inyo mga kapatid na pag nagbabasa kayo, sometimes medyo mag-aaral tayo. So, sinabi pa rito mga kapatid na pinapatay talaga akala siguro ng Amalekita na to, siguro ako, ganun ang tingin ko eh. Siguro akala ng Amalekita na to, kumot galit si David kay Saul, matutuwa si David. Di ba? Alam mo yung may mga kaibigan ka, Sister Christina, kasi may sasabihin ako sa'yo. Alam mo may sinasabi yung si Chismosa A sa'yo. Akala nung nagbibida sa'yo, close kayo. Di ba? Kaya minsan, pag may nagkukwento sa'yo ng mga balita ng mga chismis, Sister Cecil, wag mo agad paniwalaan. Ganun ang Kristiyano. Hindi ka naniniwala. Sa unang nagsabi, hindi ka naniniwala. Bakit? Hindi mo lang totoo eh. Yung balita na nakita mo sa ABS-CBN, sa GMA, huwag ka agad maniniwala. Kasi some of them, 40% truth. Hindi naman yung 100% truth eh. Anong alam mo? Oo, nakuhanan niya, soko. May pumatay, pinatay nitong pulis na ito. Guilty siya, pinatay niya. Ano man nalaman guilty? Wala pa namang hearing. Wala pa namang due process. Hindi pa naman nalitis. Mali mo kaya pinatay. Siya pala naman siya ay self-defense lang. Merong na picture, Sister Sarah, binabatukan niya yung babae. Binabatukan niya rito. Hinuli ng pulis. Ano daw? Domestic abuse. Sister Arlene. Alam mo, dumating sa police station. Itong lalaking to, domestic abuse, kitang-kita ng police officer. Sabi ng lalaki, what kind of domestic abuse are you talking about? Sabi niya, kaya ako ginaganto itong babaeng to, naluugan ng santol na malaki. Amen ba? Ay kung hindi niya gaganon hindi lalabas yung Sabi niya, in fact, I was the one who helped that lady because she ate a big seed of santol. You see, nakukuha mo yung sinasabi ko, Brother Jay. It's easy to conclude based on initial glimpse. Until malaman mo ang buong katotohanan, doon ka mag-judge. Kaya mahirap humusga sa taong, ay, ganito yan eh. Ay, ganito yan, abandonada yan. Ay, dalagang ina yan. Ay, hiwala yan. Alam mo yung outcome ng nangyari sa kanya. But do we know what happened? Alam ba natin ang nangyari sa buhay niya? And for us to judge, to conclude na ang ginawa niya, ganun siya, pagkatawanan natin. Kaya mahirap magtawa. Kasi hindi mo alam ang pinagdaanan ng tao eh. Bakit niya kinuha? Bakit niya ginawa yung ginawa niya, whatever it is. Amen? So ngayon, hindi natin to alam. And I will leave it as that. Kung meron ng ibang interpretation yun. Pero whether the interpretation is true or correct or wrong, hindi natin alam. It will take, we are reading 2,000 years, or in fact, 4,000 years ago. Naalala mo, Sister Arlene, yung Chinese Whisper? Yeah? Yung Chinese Whisper, hindi ko alam kung nilaro nyo na to sa Nin Valley eh.
Yung Sister Sarah yung sasabihin sa iyo ng mga yung tingin mo sa Facebook yung Chinese whisper na okay, ganito. Papakita nung nasa una, ito. Ganito, okay. You. Parang yung ginawa ni brother Zachary. Sabi ni Zachary, okay guys, this one. Tapos sabi nung iba, fried egg, fried egg, fried egg. No, 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 no. Um, pancake, pancake, pancake. No, 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 no. Yung Chinese whisper, Sister Alice, pag nag-20, tagto 20 yung Chinese whisper. Alam mo, pagdating sa dulo, yung bisikleta, naging kalabaw na, hindi na bisikleta. Sabi niya, I'm talking about bicycle, but why did you, wow. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ko, we're reading about 4,000 years old na Bible. Amen? So, let's just study. Pero more likely mga kapatid, ang maganda sa pagbabasa ng Bible, not just the information. We can know the information. Mga pangbata lang yung... Sister Maribek, ano gan sinasabi mo diyan? Amen. Ang sinasabi ko mga kapatid, we can have the information, but without the transformation, we are nothing. Ang kailangan ng Panginoon mga kapatid, higit sa information, bagamat kailangan din natin ng information, pero kuhanin natin mga kapatid, yung aral. Hindi lang yung technical know-how. Hindi lang yung Bible verse. Alam mo yung nakasulat. Pero again, tanungin natin, ano matutunan natin? Ano ang application sa buhay natin? So, again, lilipat tayo. Pero napansin ko lang yung Brother Jay, na parang magkaiba ang sinabi ni Samuel sa 1 Samuel, and then magkaiba ulit sinulat ni Prophet Samuel on the 2 Samuel. So, magkaiba yon. Anyway, so much for that. Liban tayo mga kapatid sa 2 Samuel chapter 1, verse 19 to 27. Ito mga kapatid yung medyo gusto kong aralin natin. Yung biro mo pinatay ni David, nung malaman niya na itong Amalekita na to, ang pumatay kay Haring Saul, hindi nakapagpigil si David. Hindi niya napigilan yung galit na pinatay niya talaga. Kasi sabi ni David, ikaw na Amalekita ka, walang ginawa sa iyo yung tao, pinatay mo, whether inuutusan ka ni Haring Saul or hindi, but the fact that you killed my king. Makikita mo noong latter part ng 1 Samuel, Sister Arlene, Sister Cecil, lumuluhod pa, nagbabow down pa si Haring David. O David pa lang siya noon, di pa sa hari. At tinatawag niya si Saul na hari. Mahal na hari, my Lord. Hindi siya nagmalaki. Bagamat alam niya na, talo niya na. Doon kasi nakikita ang pagkatao natin mga kapatid. How do we treat others? Those defeated foe. How do we treat others who are not in the equal stature like us? Yung mga tao mas mababa sa atin. Ano ang trato natin sa kanila? Ano ang tawag natin sa kanila? Amen. Kaya ako sa restaurant, hindi ako bossy. Tinatawag ko pa rin sa sir, thank you. Waiter yan Amen. Yung mga katulong natin sa bahay, sinisigaw-sigawan ba natin yan dahil katulong natin sila? Pero tandaan din natin, Sister Christine, na kayo man, ay mga katulong din sa ibang bahay. So the same principle that Jesus applies, which is the golden principle or the golden rules na tinatawag, ang sabi ni Jesus, do unto others what you want others do to you. Itong Amalekita na to, hindi naman to sinaktan ni Saul, siya pa ang pumatay. Kaya sabi ni David, no, for that I cannot forgive you. Sorry. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tao, execute. Kita mo dito, Sister Alice, no? I took the crown, sabi ng Amalekita,
that was on his head and the bracelet that was on his arm, and have brought them here to you, my Lord. Diba? Nagmamagaling tong Amalekita na to. Akala niya yung nakuha niyang crown at bracelet ni Haring Saul, pwede nang suotin ni David. Mali. Di ba? Kaya naalala ko yung mga bata eh. Di ba yung mga bata, yung mga nani dyan? Oh guys, huwag kayong mag-agawan. Sharing is caring. Usong-uso yan, Sister Arlen, di ba yung mga nani? Uy, you give some. You give some to him. And you share it with him because sharing is caring. Di ba, Sister Arlen? Sinasabi mo rin siguro yan sa iyong mga inaalagaan? Pero hindi. Mataas ang pagkakilala ni David kay Haring Saul. At ako mga kapatid, hindi ko sinasabing, pero tayo, pag ang kausap ninyo mga matataas, learn to respect. Protocol yun eh. Hindi sila basta nakarating doon eh. And you know what? When you respect those people who are above you, or I would say better than you, when you become better, when you become great, people below you will respect you too. Sister Cecil, pwede mo isulat yan sa iyong blog, sa iyong hugot. Sister Cecil, ano yun eh, taga-sulat yan ng mga hugot ni Pastor Don dito. Kaya pakita sa Bible study mga kapatid, abangan nyo si Sister Cecil. Yung mga sinasabi ko, isusulat yan ni Sister Cecil. Hindi ko alam kung ano sinusulat niya. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Mariby, if you wanna be great, learn to be the servant of all. So si David, understood niya yung principle na yun. Gusto ko maging great ako eh. Pero for me to be great, I have to respect my Lord. I have to respect my King. May nauna sa akin eh. Whether anointed ako ni Samuel, pero sabi ni Apostol, sabi siguro sabi ni David, kung hindi naman nagalit ang Panginoon kay Saul, wala naman ako eh. Kasi kung si Saul nandun pa siya, kung wala siyang ginawang hindi maganda, wala si David eh. Pwedeng ipagpatuloy na ng Diyos ang lahi ni Saul. Kasi sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul na, alam mo ba, na ngayon, inihihilera na ng Panginoon, inihahanay na ng Diyos ang mga susunod na mga hari at mga prinsipe sa pangalan mo, sa mga Benjamites. But because of what you have done, God has removed the crown of your head. Pwedeng baguhin ng Panginoon yan eh. Pwedeng wala si David sa eksena eh. Di ba? Kaya mga kapatid, mapapansin mo rin. Ito mga kapatid, magdediretsahan tayo ha. Tayo ay magkakaroon ng real talk. Real talk tayo. Tayo naman nagbabayad nitong ating Zoom na ito. Sabagay si Sister Cynthia nagbabayad na rin. Sister Cynthia, ikaw naman sino ba nagbabayad ito? Sister Maribic yata o si Brother Matt? Yung mga mayaman na milyonaryo ng Maranatha London, Brother Matt, Sister Mabic, tsaka Sister Cynthia. And Brother Jay. Lang yan, credit to si Cynthia. Ayan, Sister Cynthia. Bayad yan mga kapatid ng 1 taon ha. Kaya ito, sky is the limit. Alam mo Brother Matt, ngayon ko na napapag-aralan ang buhay. Sabi ko, Panginoon, bakit ako magagalit sa mga taong kriminal? Dapat mahalin ko ang mga taong kriminal. Ang mga taong gumagawa ng masama. Bakit, Sister Christy? As a lawyer. Kasi kung lahat ng tao mababait na kagaya ni Brother Jay, di wala akong trabaho. Diba, Sister Christy? Kung lahat ng tao mababait na parang kagaya ni Sister Sarah, hindi nakakagawa ng mali, hindi nagagalit, di wala akong trabaho. Kung wala akong trabaho, walang kakainin ng pamilya ko. Di ba? Kaya, pag nakakita ko ng kriminal, nakukulang na lang halikan ko. Bakit? Kasi, kung di dahil sa kanila, wala akong trabaho. Ganon din kayo mga kapatid. Yung mga kalat, yung mga tao, yung boss ko, napakatamad.
Yung daw mga boss nila, tamad. Kapatid, tatandaan mo ha. Ang trabaho mo, domestic helper. Okay? Domestic helper. Yung iba sa atin, carer. Kung kaya nila maglakad, Sister Sarah, sa bed, from bed to the toilet, hindi nila kailangan si Brother Jay. Hindi nila kailangan si Sister Erlinda. Kung lahat ng tao walang masakit ng katawan, walang mamasahin si Sister Erlinda. Ano kikitain mo? Wala. Kasi lahat magaganda ang katawan eh. Kaya magpasalamat ka at may mga masasakit ng katawan. Kaya pag may masasakit ang mga katawan, mga kapatid, si Sister Erlinda dapat nagpapatotoo na yan. Salamat sa Panginoon, maraming masasakit ng katawan. Bakit? May mamasahe ako. Meron akong pwedeng pagkakitaan. Kung ang lahat ng mga bahay, Sister Christy, ay malilinis, hindi nila kailangan ng domestic worker. Hindi nila kailangan ng domestic helper. Kung lahat ng tao ay malalakas, matipuno, malulusog, hindi nila kailangan carer. Kaya magpasalamat ka, maraming kalat sa bahay nila. Kasi kung walang kalat, Sister Arlene, wala kang lilinisin. Nakukuha niyo mga kapatid sinasabi ko? Ganon din si David. Kung hindi nagkamali si Saul, wala si David sa eksena. Kasi, in the first place, pumayag na rin ng Diyos kay Saul eh. Oo, tinawag nga na David is in the man after God's own heart. Pero that was after. Pero makikita mo, inanoint ni Propeta Samuel si Saul. In fact, iniyakan pa nga ni Samuel eh. Nagmumurn pa nga si Samuel. Sino ba si Samuel? Di ba propeta ng Diyos yan? At ang propeta ng Diyos, Sister Maribik, is also a representation of God. Kasi anong sinasabi niya? Galing sa Diyos. Kung hindi inanoint ni Propeta Samuel si Saul, maaaring sabihin mong hindi siya galing sa Diyos, pero inanoint siya eh. May bahid siya eh. Ang Diyos ba nagtulak kay Saul para gumawa ng hindi maganda? Hindi naman eh. But David should be thankful. David should be thankful for the mistake. The mistake of others could be the greatest blessing of someone else. Amen. Yung basura ng iba, yung basura ng isa, ginto ng isa. Yung pagbagsak ng isa, pagtaas, pagtayog mo ng isa. Amen ba? Ganon eh. Kaya hindi pwedeng magmalaki si David. Hindi niya pwedeng pagmalakihan si Saul. Kasi, ang mahirap dyan mga kapatid ha. Ito mga kapatid, diretsahan tayo ha. Sample si Alin, diba tatakbukan ko sa mga darating na mga 2030 si Alin. Kaya ang mahirap sa mga tumatayo ngayon, mga presidente, ang hirap ha. Imagine mo na lang, Sister Maribik. Kung ikaw ang Presidente Duterte, tapos papalitan mo siya, pula ka ng pula sa presidente, di ba? Tapos ikaw ang pumalit, tingnan mo, pag ikaw ang tumayo, hirap. Mahirap tumayo eh. Mahirap. Mahirap pumula, mahirap manira sa mga taong nakapwesto. Bakit? Kasi in the same strength, in the same tenacity, life will also test you. Lahat ng ibinukan ng labi mo, ng bibig mo, paninira sa mga nakaupo. Pag ikaw naman ang umupo, tingnan ko lang kung makakatayo ka. Mahirap eh. Kaya, hindi madali mga kapatid ang manira. Kasi alam ni David eh, baka mamaya kung papatayin ko itong si Saul, baka mamaya ako patayin din. Pero hindi eh. Hindi kailanman ginalaw ni David. Isa man sa kanya mga daliri. Kaya sobrang galit niya rito sa Amalekita na to. Sabi niya siguro walang yaka. Mantalang ako, muntik na akong marami akong panahon pwede kong patayin yung hari na yan. Pero pinahalagahan ko because binahiran sa ng Diyos. But you, uncircumcised Amalekites, will kill the anointed king of God? I will kill you. Kasi ang pinatay ni Amalekita na to, hindi naman to Jewish, hindi to Hebrews eh. Ibang lahi ito eh.
Foreigner to eh. Sabi ni David, papatayin kita. Kaya, ganun din tayo mga kapatid. Matuto tayong rumuspeto. Especially sa mga nakakataas. Bakit? Pag kayo naman ang nasa taas, irerespeto rin kayo ng mga taong nasa baba ninyo. Amen. Sample, dati kang janitor, naging manager ka. Pag janitor ka lang, tumawag-tawag ka ng sir, ma'am, madam. Para pag ikaw naman naging manager, ganun din ang tingin mo. Ganun din ang tawag nila sa'yo. Kaya ang pinakamagandang empleyado, yun ang galing sa pinakababa. Yung dumaan sa rank and file ang tawag dyan. Dating clerk, tapos naging senior clerk, naging assistant manager, naging manager. Kasi alam mo ang pinagdaanan nila eh. Amen ba? Mahirap yung tatakbo ka agad na presidente ng Pilipinas. Anong alam mo? Sa pagkapatakbo? Wala. Na mga kapatid, jumping to verse 17 to 18. Gumawa si David ng awit, ng kanta. Kasi mga awit siya eh. Kaya ang tawag sa chapter 1 ng 2 Samuel, verse 19 to 27, the Song of the Bow. Isang awit ang kanyang ginawa. You see, pag ang tao malungkot, nakakagawa ka ng isang kanta. Kaya mapapansin mo yung mga, sabi ko nga, grabe yung mga kanta ni na Regine Velasquez, ni na Rick Secreto. Yung mga kanta nila, hindi yan basta nag-compose eh. Naghintay sila ng mga defining moment sa buhay nila. Kaya yung mga hugot nila, mga malalalim na salita na talagang hindi mo talaga, di ba? Yung kanta ni Sharon Cunetang, kahit ilang ulit ay aking la 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 la. Ano nga yun, Sister Arlene? Yung kahit ilang bundok ay aahunin. Biruin mo yun. Kahit ilang dagat ay tatawirin. Ganyan ang mga kanta nila. Bakit? Nanggaling talaga sa pinakamalalim na bahagi. Kaya mga composer, ganyan ang ginagawa nila. Nagkakaroon ka ng reminiscing. Kasi yun eh. Sa pag-iyak ni Haring David, nakagawa tuloy siya ng kanta. Nakagawa siya ng kanta. And the sword of Saul did not return empty. Saul and Jonathan were beloved and pleasant in their lives. See? Habang gumagawa si David, hindi niya iniwanan si Saul. Isinama niya mga kapatid si Saul sa kanyang awit. Saul and Jonathan were beloved. And in their death, they were not divided. Magkasama pa rin sila nung sila ay namatay. They were swifter than eagles, stronger than the lions. O daughters of Israel, weep. Umiyak kayo over Saul. Iyakan ninyo si Haring Saul, who clothed you in scarlet with luxury. Dinamitan niya kayo ng yung scarlet kasi, ano ba yung school na scarlet, Brother Matt? Yung scarlet parang Red color po. red color, you see. Red color, Brother Jay, resembles the blood of Jesus. So sinasabi ng kanta o awit ni Haring David na si Saul ang nagbihis ng scarlet na kulay with luxury sa bansang Israel, who put ornaments of gold on your apparel. How the mighty have fallen in the midst of the battle. Sinasabi ni Haring David na itong mga matitipuno at matataas na ito bumagsak sa gitna ng giyera. Jonathan was slain in your high places. I am distressed for you, my brother Jonathan. You have been very pleasant to me. Your love to me was wonderful, surpassing the love of women. See? Napakaganda ng awit. Nilampasan pa raw ni Jonathan ang pag-ibig ng mga babae kay Haring David. How deep is that? Yung kanta ng mga Bee Gees, di ba, Sister Maribik?
How deep is your love? Diba? Yung mga kantang gano'n. I'm literally, nakikita ko yung gumagawa ka ng awit eh. Minsan kasi may mga awit na talagang lyrics by lyrics, mararamdaman mo yung lyrics, yung katotohanan. How about you mga kapatid? How do you see when your enemy fails? How do you feel? When I was invited by the United Filipino Global to speak alongside with the Philippine Embassy London honoraries, there was one lady who came to me and said, "Attorney, do you know this lawyer?" Yeah, I know that lawyer. I know her. Hindi ko na lang sinabi sa kausap ko, Sister Maribig, na that lawyer that she was talking about was one of my greatest critics. Kasi yung lawyer na yun, apparently, has been a lawyer since 2000. Dumating ako ng UK 2004 o 2004, yes. So, itong lawyer na to, critics ko to, kasi sabi niya, yung si Don na yan, bata pa yan, may gatas pa sa labi yan, wala yang alam. So, kilala ko siya. I know her. She's my greatest critic. Basta sinisiraan niya ako, marami siyang mga, and then, basta, and I would be honest na nasasaktan ako sa mga sinasabi niya kasi parang pinalalabas niya na mas magaling siya sa akin. I want to show you mga kapatid how this life of David applied to myself. So, nandun ako, sabi ko, yeah, I know that lady. Attorney, pinuntahan namin ng office niya. Sarado na. Ay, sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Tapos may nagsaltang isa na, siguro tinamaan ng COVID. Siguro, gano'n, siguro patay na. So, I don't know. Wala akong balita. Sorry, hindi ko kayo matutulungan. Alam mo ba kahapon, I found out na itong Filipino lawyer na ito is now in a London Law Gazette. She was charged with dishonesty by the Solicitors Regulatory Authority. Yung regulating body ng lahat ng solicitors was charged that lawyer of dishonesty. Revoked her license, revoked her office, revoked all her clients, and she may be in jail. But you know what? When I read that, Sister Alice, I'll be honest with you. Nalungkot ako. Sabi ko, Lord, yes, she doesn't like me. We don't know each other. And I know she doesn't like me. But I'm not going to say na mahal ko siya, pero I don't have to be happy because he failed. Because you know what, Sister Alice? It could happen to me. What happened to her could happen to me. When Lot laughed, si Lot, di ba? He was running away. Lot, mga kapatid, lalaki yan ha. Si Lot, Sister Alice, may asawa siya. The angel of the Lord told the wife of Lot not to look back to Sodom and Gomorrah. Diba? Alam natin yung kwento na yun. But the wife of Lot, because of their rich and wealth, she could not take it not to look back. Because she believes that there's many things that I've left behind. I've left the wealth, the luxury of life in Sodom and Gomorrah. Pero sinabihan na siya ng Panginoon huwag kang titingin sa likod. Habang tinutupo ka sa Sodom at Gomorrah. And the wife of Lot turned into a pillar of salt. Do you know that, Sister Christy? When Lot laughed at his wife, the Lord punished Lot. The Lord punished Lot, Brother Matt. So kung may mga kaaway, nalungkot ako. Sabi ko, Lord, grabe. 20 years.
Bago ka makagraduate, Brother Matt, ng law sa UK, it will take you 8 to 10 years. And I was calculating, Brother Matt, my expenses in per year of study is £15,000. £15,000. And counting. Excluding pa dyan, Sister Alice, ang tutorial, yung mga tutor mo na individual, na binabayaran ko ng personal sa mga tutor ko. Books, travel expenses, hindi pa kasama yun. 8 to 10 years, plus 20 years of practice, including 30 years. Approximately £200,000 just for the studies alone. And just to be revoked, just to be like that, dishonesty, for what? Dishonesty and dishonesty. The news did not say. But I saw the name of that Filipino lawyer being crucified, grilled by the authorities. Was I happy? No. I was not happy. In fact, I said ko, baby, my God, this person, she may not like me, but you know what, I prayed for her. Sabi ko, Panginoon, pagpalaan mo itong taong to. Kung mawalan man siya ng lisensya sa pagiging abogado, pero Panginoon, magpakilala ka sa kanya. Makilala ka niya ng lubusan. You see, and that is maybe the depth, the breadth of when Jesus said, love your enemies. Because it's easy to love those people who love us. It's easy to reciprocate, to retaliate, to give back to those people who give us. But the true mark of a Christian is how do we love? How do we feel when our enemies fail? What do we say? Do we laugh? Do we say, ha, 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 ha? Yeah. Sana hindi. Sana dumating sa atin yung, ay, gano'n pala, no? Kaya hindi mo masisi si Presidente Duterte. Nung ayaw nilang ipalibing si Presidente Marcos sa libingin ng mga bayani. Sabi ni Presidente Duterte, ano ba naman kayo? Kahit anong sama ng tao na yan, pagpalumagi na tama kayo. Bagamat hindi pa yan talaga final. Pagpalumagay na. For argument sake, sige, tama kayo, masamang tao yan. Pero tandaan natin, may presidente tayo. A ship with the worst captain is better than a ship without a captain. Sister Cecil, pwede mo isulat yan? Kasi yung ano, di ba? Mas maganda yun, Sister Sarah eh. Yung ship, yung bangka, na kahit na lasing ang kapitan, at least merong ng kapitan. Kaysa isang bangka na walang nagmamando, walang kapitan. Eh, saan pupunta yung bangka mo? Nakukuha mo. Yun sabi ni Presidente Duterte. At least, during those intervening years, meron tayong presidente. At alam natin yan, ang Pilipinas, noong unang panahon, we are on the top of Asia. We are the rising tiger. Eh ngayon, sleeping giant tayo eh. Ano nangyari sa bansa natin? No, paiiralin ba natin yung ating emotion, yung ating political allegiance, yung ating galit? Dahil lang itong ganto-ganto, hindi mo rin naman alam kung sino ano talaga ang, sabi nga ni Brother Johnny kanina, the strongest man. Pero how do we know that he became weak? Or was it because of the news? Kasi depende rin kung sino nagmamanipulate, nag-i-editor, nag-i-in-charge niya, nag-o-orchestrate ng balita. Kasi yan, may approving committee yan eh. Bago lumabas sa balita, may approving committee. O ito, editor, pwede na ba itong ilabas sa news? Oh, sige, go. May approving yan. Hindi naman sila gumagawa ng balita na talagang 100% eh. Pero, hindi mo alam eh. Kasi, nagka-camera lang naman sila eh. How do you know na lahat ng mga pinapakita nila, totoo? Ang nakita mo lang, glimpse of parts of the entirety of the whole show. Hindi mo alam kung alin totoo yan. Until we know the exact event, what happened, what transpired. And I was so sad. Sabi ko, Panginoon, sana makilala ka niya. Sana mapagtagumpayan niya to. Sana lumaban siya. At makikita ko siya, kung kailangan ipagtanggol ko siya, pagtatanggol ko pa rin siya.
Sabi ko, pag makita ko ito at humingi ng tulong sa akin, tutulungan ko siya. Bakit? Mas magandang tumulong sa mga taong nangangailangan. Yung talagang nangangailangan, ha? Itong ginawa ni Saul, ni David. Bagamat namatay si Saul, pero nanghina siya. Umiyak siya. Tinawag niya ang mga Israelita na umiyak, mag-mourn, at purihin ang kabutihan. Pero mo kabutihan, ha? Ni Saul. Ang sabi ni Haring David, he called the daughters of Israel to mourn and praise the good soul dead for Israel. Madaling humanap ng mali, eh. Ang sabi ng Panginoon, humanap ka at makikita mo. Sister Arlene, pag hinanap mo ang mali, makikita mo lagi yung mali. Pero ang sabi rin ng Bible, Sister Elaine, i-apply natin yun sa lahat ng bagay. Hanapin mo yung maganda. Sabi ng Panginoon, think good. Think novel. Mag-isip ka ng mabuti. Mag-isip ka ng matayog. Mag-isip ka ng magaganda. Sabi ni Apostol Pablo, think about these things. Pag hinanap mo yung mabuti, maganda, tama. Pero pag ang hinanap mo sa asawa mo, yung mga hindi niya magagandang ginagawa, yung mali niyang ginagawa, makikita mo lagi yun. Sister Sarah. Pero pag hinanap mo sa asawa mo, mabait siya. Umuuwi siya ng gabi. Nag-aalak mabait sa bata. Nagsasaing paminsan-minsan siguro. Hindi ko alam. But what I'm saying is, pag hinanap mo ang buti sa kapwa, makikita mo yan. If you only find in your soul the goodness in others, you will find it. At ganoon ang ginawa ni Haring David kay Saul. Hinanap niya, pinuri niya yung mabubuti. Hindi niya na inilabas yung mga masasama. Hindi niya. Itinago niya yun. Amen ba? Pwede siyang maging bitter, eh. Pwede niyang palakihin yung mga nagawa ni Saul sa kanya. Pero sabi nga ng 1 Corinthians, love thinks no evil. Sabi Sister Arlene ng Bible, 1 Corinthians chapter 13, love knows no record of wrong. Amen? Love knows no record of wrong. So hindi ka na, Sister Maribig, wag mo nang i-rewind yung mga nagawa ni Brother Dennis. Yung mga masasamang ginawa niya, ganito ka, natatandaan mo 20 years ago. Rewind ng rewind. Hindi na. Huwag na i-rewind. Forward. Moving forward tayo. Sige, moving forward. Ganun ang mga marurunong. Kaya alam mo, itong ating Brother Matt, itong ating pag-aaral ng Biblia, ito nagpapalawak to ng isip, eh. Bakit? Paglawak ng isip ng isang tao, Brother Matt, pagbait. Napansin mo yan, Sister Alice? Pag marami kang alam, bumabait ka. Pero ang tao makikita ng isip, Sister Arlene, yan ang mga malulupit. Yung mga makikita ng isip, yung hindi mo na kumbaga sa floppy disk. Alam mo, noong panahon tayo, mga nagpa-computer, di ba? Yung floppy disk, overload. Kahit mag-save ka, Brother Matt, sorry, your disk is full. Hindi ka na makapag-download. Bakit? Hindi ka na makapag-save. Hindi na kaya ng utak. Pero ang mga taong lagi nakikinig, babad sa salita ng Diyos, malawak ang pangunawa. At pag malawak ang pangunawa, Sister Sarah, ang bait ng tao. Bakit? Pang maunawain, eh. Amen ba? Bakit maunawain? Kasi sinabi mo yan. Oo nga, sinabi niya. Siguro nasabi niya lang dahil galit siya. Alam nga namang galit ka na nga, tapos magaganda pa ang sinasabi mo. Maliban na lang kung ikaw si Sister Mercy na taga Iloilo. Ay si Sister Mercy, pag galit yan, Sister Christy, kahit galit na yan, galit na ako sa iyo. Nagtatampo ako. Kabait-bait ni Sister Mercy. Tapos Sister Mercy, ako talaga hindi ako makapaniwala. Kung yung ex mo, bakit kayo iniwanan? Kabait-bait mo na. Sister Mercy, ang bait na tao. My God. Napakabait niya. Hi, Sister Michelle iPhone. Amen ba?
Pero love knows no record of wrong. Kaya pag nagmahal ka, Sister Sarah, ganun talaga. Lagi may sablay. Lagi minsan may mali. Kaya lang naman lagi ng tama. Lagi na kayong labi-labi. Minsan talaga maganda yung away-away. Bati, parang ganyan talaga ang love. The more you fight, the more you love. Kasi pag lagi kayong happy-happy, wala na yung excitement. Pero alam mo, doon sa mga medyo opposite, doon tumitibay, doon kayo lumalakas. Kaya sabi nga dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Kung talagang mahal mo ang tao, lahat ng mali niyan, hindi mo natitingnan. Parang anak mo, Sister Maribik. Pag nakabasag si Sister Denise o si Brother Matthew, naku, tatanong mo, anak ko, ano, ikaw ginasugatan? Naku, baka ikaw ay nasugatan, baka kayo mabubugdi yan. Ay pag nakabasag yung katulong, naku, hindi, pumunta ka din eh, babayaran mo rin ha. Nakikita mo? Bakit? Iba ang pagtingin mo sa anak mo, iba ang tingin mo sa katulong. Pag anak mo ang nakasira, ang nabasag, wala kang problema. Ganon din ang pag-ibig. Kayang i-cover ng pag-ibig ang lahat ng masasama, ang lahat ng kasalanan. Ganon ang ginawa ni David kay Haring Saul at the last moment of his life. Kaya nga ako kay Presidente Duterte. Bagamat marami din siguro siyang mali, of course, tao yan. Hindi na wala naman sasabing taong naka-perfecto. Lagi namang may kulang. Pero yung makikita mo, wala sang sinabi kay Pinoy. Bagamat tinitira niya si Pinoy, nakikinarinig ko rin paminsan-minsan, ganto-ganto, sa SAF, mga ganto. Pero may napansin ka, tinitira niya yung mga current ng cabinets, senators. Wala siyang binanatang Erap, wala siyang binanatang Cory, wala siyang Fidel Ramos, wala siyang binanatang gano'n, wala siyang binanatang Gloria. Si Pinoy, hindi niya hindi niya kinante. Kaya niyang tirahan si Pinoy eh. But because of his respect, bagamat mas bata si Pinoy, pero marami din siyang nagawa. Ganun na lang tayo mga kapatid. Tingnan mo, dapat magkakaroon ka na ng Sister Brother Ben Umayam ng batting average. Ano ibig sabihin ng batting average, Brother Mark? Sa dami-dami yung pinagsamahan, 10 taon, mga dami-dami yung napag-usapan, Sister Cecil, may isa lang siyang nasabi, huwag mo siyang husgahan dahil lang sa isa niyang sinabi o sa dalawa niyang ginawa. Eh bakit, Sister Maribik, ilang taon na kayo magkasama ni Brother Dennis? 20 years, for example. May isa lang siyang nasabi sa isang pagkakataon lang. Yun na yung kabuuan ng lahat ng 20 taon. 2 dekada kayong nagsama. Tapos dahil lang sa isang ginawang pagkakamali, lahat na nawali-baliwala na yun? Hindi. Ang maganda, may batting average ka. Kasi yung isa lang sinabi na yun, maaaring nasabi niya lang o nagawa niya lang yun dahil sa tao lang na galit lang siya. Ganon si David. Hindi niya hinanap ang mali ni Haring Saul. Daigin natin ng mabuti ang masama. Talunin mo ng liwanag ang dilim. Talunin mo yan. Kaya mo yan. Gumagawa sila ng masama, love them. Huwag ka nang gumante. Like David. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Bagamat may haring iniupo, sige lang, naghintay siya. Ano, worried? Sabi ni David, well, let's see. Kung talagang totoo itong Diyos na pinaglilingkuran ko, God will make a way for me. And one day, I believe that He will put me in the right spot. Hinayaan niya. Hindi niya nilabanan. Hindi niya nilabanan yung anak ni Saul sa ibang babae. Amen ba mga kapatid? Hindi niya nilabanan. Si Ishbosheth, hindi niya nilabanan yon. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Alam natin mga kapatid that it was about 15 to 20 years before this. David was anointed king
by Prophet Samuel. 20 years in the making. Kaya mo ba yon? Hindi nagbadali si David. Hindi niya kinuha ang trono. Naghintay siya. Iginalang niya, sige. Anak ni Haring Saul eh. Sige. May bloodline ng hari eh. Pero, alam natin na si David anak din ni Haring Saul kasi pinakasalan ni David yung anak ni Haring Saul. Amen? Was it Michal? O Michal? Si Michael po, Pastor. Si Michal, di ba? So, anak din ni Haring Saul, si David. Manugang. Manugang. Pero, itong si Isbosheth, bagamat anak ni Haring David sa ibang babae, hindi siya legitimate son, maybe. But Isbosheth has a better position. Because in the bloodline, may dugo siya ni Haring Saul eh. And David was not. Naging anak lang siya because of the marriage. Pero yung bloodline, talagang dugong nananalaytay na kay Isbosheth. Kahit anak lang siya sa illegitimate. Kasi ang mga hari naman ng unang panahon, Sister Ali, maraming asawa yan eh. Diba? So talagang rightful king, either si Jonathan or si Isbosheth. Kasi talagang sila ang nandun sa throne. Nasa lineage ng throne to take over the throne. Pero hindi. Naghintay si David ng tamang pagkakataon. Alam mo yung kantang ano nga yung kantang Sister Arlene? Yung, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Diba? We have the right love at the wrong time. Ang dami ko nakukomposan, oh my God! Naalala ko pa yung mga kantang yan, Sister Sarah. We have the right love at the wrong time. Eh, wrong time eh. Pag wrong time, Sister Sarah, wrong time. Amen ba? Mahal ka kasi ang timing. Amen ba? Si David hindi siya naghintay siya ng tamang pagkakataon. Yun ang maganda kay David eh. Naghihintay siya ng go signal ng Panginoon. Matatandaan mo yung huli natin binasa. Yung sabi ni David na, Panginoon, ano, lulusubin ko na ba to o hindi? Sabi ng Panginoon, go. And you shall pursue, you will overtake them and pursue and will recover everything that you have lost. Naghihintay palagi siya ng timing. It's about timing. The right time. Kung talagang kayo talaga. Amen. Kung talagang kayo. Kung talagang para sa'yo yan. Kanina may nagtatanong sa akin about will naman, will testament. Yung mga, attorney, yung po bang will, yun pong mga namatay, pwede po bang baguhin yung sa will? Kung mga kapatid kayo ha, kayo mga mayayaman, gumawa na kayo ng will. Brother Matt, Sister Christy, kayo mga milyonaryo, Sister Maribik, gumawa na kayo ng will. Brother Jay, Sister Edna, Brother Ben, alam mo yung will, mga kapatid, pag kayo ay yumao, tayo naman mga kapatid, ayaw ko yung sabihin sa inyo ha, pero pinapaalala ko lang sa inyo, ayan na may darating sa atin, yung will, Sister Christy, sasabihin mo doon sa yung will testament, yung last will of testament, na pag namatay ka, aring kapirasong lupa ay kay anak kong are. Aring kapirasong lupa, ito ay ganito. Itong aking milyon sa bangko, HSBC account number 12345. Kay Sarah Paala ito. O Sister Sarah, kuhanin mo na ang milyones ni Sister Christy. Baka ilagay ka niya. Yung will testament na yun, mga kapatid, mahalaga yun ha. Kasi that's legal and binding. Hindi pwedeng ibahin yun ni kahit nino man. Kahit ng abogado, I cannot change it without the instruction of the person who is writing the will. So kahit, sample, may namatay na yung kliyente, hindi na bago. Mananatiling, kung ano yung isinulat na yun, mananatili yun. Hindi pwedeng baguhin nino man. Kahit na ng mga anak, attorney, pwede bang ipabago mo? Pwede bang idagdag mo ang pangalan dyan ni Maribik Miras? Hindi. Wala siyang isinulat na Maribik Dine. Nakukuha niyo mga kapatid. So, yun mga kapatid ang sinabi rito. Hindi siya nagmadali. Huwag kayo magmamadali. Kung talagang para sa'yo yan, sabi niya, attorney, kasi po baka po yung namatay kong ganito kapatid, para po may pinamana sa akin. Abay, kung talagang para sa iyo yan, may sinabi baga sa iyo nung buhay pa siya? Wala po. Kung walang sinabi sa iyo, malamang wala.
Pero kung talagang para sa'yo yan, darating yan sa'yo. Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? Na kung talagang para sa'yo, Brother Matt, kung talagang para sa'yo, pupunta sa'yo yan eh. Bagamat kailangan mo may gawin, pero may mga bagay na hindi mo magagawa eh. Na Diyos lang ang makakagawa nun. Diyos lang ang magti-trigger ng motion na yun so that what you deserve will be yours. Hindi hahayaan ng Panginoon na yung mga para sa'yo ay hindi mapunta sa'yo. Amen ba? Kaya mga kapatid, aangkin nyo yan sa Panginoon, Lord, whatever it is that I deserve, I will get. Panginoon, yung mga bagay na para sa akin, ibigay mo po para sa akin. Magandang prayer yan, Sister Alice. Panginoon, talagang hindi para sa akin, huwag mong ibigay sa akin. Kasi hindi para sa iyo eh. Kaya ayaw ng Panginoon, Sister Christina, nagnanakaw nang kumukuha ng hindi sa Kanya kasi hindi para sa iyo yan. At sabi ng Panginoon, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang talagang inilaan ko para sa iyo. Just like David did. He waited for the right opportunity. Lastly, mga kapatid, in verse 1 to 4 ng 2 Samuel, the elders of Judah approached David to anoint him as the rightful king. Mismo yung elders ng Judah. Ano ba ang tawag kay Jesus, Sister Elaine? Jesus was called the Lion of Judah. Jesus came from the line. He is the Lion of Judah. From the bloodline of Judah. Mismong ang Panginoon na nag-appoint sa kanya eh. Bagamat may Isbosheth, pero inalis ng Panginoon yun. Hindi sa karapat-dapat. Inari ng Panginoon na si David talaga, the man after God's own heart. Hinayaan ni David na ang Diyos ang magtaas sa kanya sa pamamagitan ng iba kaysa sa yung aagawin mo ang trono ng iba. Kay Sister Arlene, magsimula ka munang vice governor siguro. Pag naging vice governor ka na, Sister Arlene, huwag mong, bagay magandang mangarap din na balang araw magiging governor ako. Pero kung vice governor mo nang ibibigay siya ng Panginoon, huwag mong tangkaing patayin ang governor mo. Hayaan mo mabuhay siya. Hayaan mong paglingkuran mo ang iyong governor. Hayaan mong assistant ka pa lang. At pag nakita ng Panginoon na pagkatiwalaan ka sa maliliit, being an assistant, being a clerk, nakita ng Panginoon ang iyong kababaan, ang iyong paggalang, paggawa ng kabutihan, ng tama, being reliable, darating ang panahon, Sister Arlene, God will promote you just like God did to David. Amen mga kapatid? Palakpakan natin ng Lord. Brother Jay, back to you. 1 hour mga kapatid, 61 and 30 seconds. Thank you mga kapatid.